mahalaga sa buhay, masaya. Hindi ibig sabihin na mayaman, hindi masaya. Pero hindi man ko mamayaman, ay masaya na. At hindi naman ko malungkot, masaya. Mahirap, masaya din. Kaya tinitingnan mo, saan ka ba sasaya? Sabi ni Solomon, I enjoyed all of it. And that's what is important in life. Yung enjoy ka. Ang dami-dami rin tatanong, saan church po ba ako magme-member? Di doon ko sa ka-enjoy. Enjoy ka ba ng mukha kang bangkay? Lagi ka naka-long sleeve, laging serious, may bulak sa ilong. Maraming ganun churches. Join. Meron enjoy ka ba na medyo relax ka lang, cool ka lang, hang loose ka lang? Meron din ganun. Saka enjoy. Kasi isa naman Biblia, isa yung Diyos. Pero iba-iba yung enjoyment mo. Doon ko sa ang ka-enjoy. Pareho lang yun. There should be satisfaction in life. Ito hindi pa science, pero kutob ko lang, maraming cancer ang pinagmumulan, himutok, kabiguan, at inis na hindi maibulalas. Kasi pag inoobserbahan ko yung maraming kilala ko na nagkaka-cancer, ganun. Kung minsan inis na inis sa asawa, nagka-cancer. Minsan bigong-bigo sa buhay, yung gusto niya, hindi niya magawa. May common denominator. Hindi lahat, may exemption. Pero dapat ang tao kasi masaya. Nilikha tayo ng Diyos para masaya. Search for and the enjoyment of happiness is what characterized the life of Solomon. Naghanap ng kaligayahan, kinayang magpakaligaya dahil pinagtrabahuhan, in-enjoy ang trabaho, yung project, yung mission niya sa buhay, di malalim ang nangyari sa kanyang buhay. So, go above and beyond survival. Go beyond maintenance. Go above and beyond poverty. Ang dalangin ko at wish ko para sa lahat, huwag namang sumweldo lang ng minimum wage. Ang linaw na nga ng description, minimum. Diba? Dapat maximum. Because you should grow from glory to glory. Mga employers, kung kaya naman ang negosyo, kumikita naman kayo, huwag naman kayo magpa-minimum wage. Dahil kayo lang yung happy, yung mga tao hindi. Araw-araw swimming kayo ng swimming sa pawis ng iba. Di ba? Kailangan, kung kaya ninyo magpasweldo ng malaki, lakihan nyo. Dahil kung natutuwa ay sa inyo ang Diyos, sino naman nakakapigil sa Diyos na lagi pa kayong payamanin? Pero pag hindi natutuwa sa inyo ang Diyos, sino makakapilit sa Kanya na pagpalain kayo? Basta kaya, magdagdag pa ng ibibigay. Kasi ang isang taong empleyado mo, may umaasa sa kanya na siguro 3 o 4 na tao pa. Pag pinagkaitan mo siya, may 3 o 4 pang nadadamay. Pero pag binigyan mo siya, may 3 o 4 pang umaangad sa buhay. Be generous. As long and as much as you can. Binibigyan tayo ng Diyos, hindi lang para natin sarilinin, kundi para tayo yung maging agents of multiplication. Katulad nung bata na binigyan ng Diyos ng ilang pirasong isda at tinapay, naging agent siya para paramihin ni Jesus, pinakain ng angaw-angaw ng mga tao. 1 Kings 3:9-14, nung tinanong na Diyos si Solomon, gagawin kitang hari, pero pwede ka magkaroon ka ng isang wish, anong gusto mo talaga, ibibigay ko? Sabi ni Solomon, please make me wise and teach me the difference between right and wrong. Then I will know how to rule your people. If you don't, there is no way I could rule this great nation of yours. Ang hiningi ni Solomon, karunungan, para daw matuto siyang mamahala ng mga tao. So excellence is what he strived for in ruling. Because his mission was to rule, therefore he needed excellence. God said, Solomon, I'm pleased that you ask for this. You could have asked to live a long time, or be rich, or you could have asked for your enemies to be destroyed. Instead, you ask for wisdom to make right decisions. So, I'll make you wiser than anyone who has ever lived or ever will live. Yun ang bigay ng Diyos kay Solomon. Karunungang hindi matutumbasan ng lahat ng isinilang bago si Solomon at isisilang after Solomon. That's why the teachings of Solomon should be given great importance. Because siya lang ang pinatalino ng Diyos, higit kanino man. This is big.
Malaki kasi ang hiningi niya, karunungan. Kung pera, hindi malaki. According to God. Kung destruction of his enemies, hindi malaki. Pero na-impress ang Diyos sa hiningi ni Solomon. Wisdom, ang galing mo naman. I'm going to give you that. Ibibigay ko sa iyo dahil natutuwa ako sa hiningi mo. Verse 13, I'll also give you what you didn't ask for. You'll be rich and respected as long as you live, and you'll be greater than any other king. If you obey me and follow my commands, as your father David did, I'll let you live a long time. Ang daming bonus na binigay ng Diyos dahil natuwa siya sa hiningi, wisdom. Bakit mahalaga ang wisdom sa Diyos at sa lahat ng maka-Diyos? Mga kapatid, ang size ng mundo, ang size ng bahay, ang size ng buhay, depende lang sa size ng iyong utak. Pag malawak ang utak mo, malawak ang mararating ng iyong buhay, ng iyong pananaw, ng iyong pagpapahalaga, pero kung maliit at makitid ang utak mo, liliit at kikitid din ang iyong mundo at kawawa ang lahat ng tao under your influence and power dahil ikukulong mo sila sa isang maliit at makitid na mundo na ang hangganan, ang bakod, yung bakod ang iyong bungo. Anybody who will go far must first expand their minds. Kaya mahalaga yung pinaparunong ang isip. Dinadagdagan ng alam. Laging nagtatanong. Laging nakikinig sa nagsasalita. Lalo't marurunong kasi may mapapala ka. Bawat taong marunong nakausap mo, pinapalaki ang iyong utak. Pero kung kausap mo ay makitid ang utak at na-influence ka, kikitid ka rin. So si Solomon, ang journey niya, from big to much bigger. And take note, it could be from small to much smaller to nothing. But he made the right choice. He wanted to be wise. Parang yung mga ibinigay ni Lord na talents, yung binigyan ng malaking puhunan, napalaki niya, binigyan pa siya ng lalong malaki. Yung binigyan ng maliit na puhunan, hindi niya pinatubo, hindi niya ininvest, binawi sa kanya. Wealth and fame, these are only byproducts of pleasing God by being wise. So connect to big. To the big, to what is big. Of course, that is God. And the real meaning of righteousness in heaven, hindi lang yung mga lugar na nasa likod ng mga ulap-ulap, kundi yung pagharian ng Diyos ang puso mo, yung isip niya, maging isip mo, yung kalooban niya, maintindihan mo at masunod, lalaki ang iyong mundo, you expand the kingdom of God. 1 Corinthians 9:24-27, you know that many runners enter a race, and only one of them wins the prize. So, run to win. Hindi ka naman sumasali sa karera para matalo eh. So, gagawin mo ang lahat para ka manalo. At ang karerang ito mga kapatid, hindi karera against other people, but karera against your own self. Dapat matalo mo ang iyong mga kahinaan, matalo mo ang iyong mga kamangmangan, mga kakitiran, para ikaw ay panalo sa sarili mong buhay. Kasi pwedeng matalo ka sa sarili mong buhay. Hindi kailangan matalo ka ng iba, at hindi kailangan talunin mo ang iba. Ang kailangan mong pagwagian ay ang kakitiran, kababawan, kaliitan ng isip. Aim for big. Athletes work hard to win a crown. Hindi ka sumasali sa competition para lang matalo at hindi ka nabubuhay sa mundong ito para lang matalo ng sarili mong weak side. Dapat manalo yung strong side mo para ikay panalo. Not against other people, but against your own weaknesses. Work hard to connect to the big. How do you connect to the big? You connect to big ideas and minds. Ang batang si Jesus, nung nagpunta sila sa piyesta sa Jerusalem, nung siya ay 12 years old, nawala siya. Nag-uuwian na lang lahat sa Galilee, nawawala pa siya. Nung bumalik ang kanyang mga magulang na Mary and Joseph to the city to look for him, kung saan-saan siya hinanap, 3 araw, doon lang siya nakita sa templo. Ang mga kausap niya, mga pantas, mga philosophers, mga theologians, mga propeta, mga scholars. At sabi ni Mary, anak, unfair ka naman. Hirap na hirap kami maghanap ng tatay mo sa'yo kung saan-saan. At sabi ni Jesus,
bakit naman po kung saan-saan kayo naghahanap? Hindi nyo ba alam?